Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipad, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipad, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipad, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipad, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Good afternoon po. Nagbabalik po muli ang ayon sa kasulatan gabay sa mga kabataan. So this afternoon, wag na wag po kayo magsasawa sa amin kasi hindi po kami nagsasawa sa inyo. Parang ano lang yan, iba't ibang klase ng luto ng adobo. Kanina po luto ng health, ngayon po luto naman ng kabataan. So this afternoon po kasama ko po muli ang aking masigasig at dedicated na kapatid na Sister Sharon De Los Reyes at nag-umaasa na magkakaroon pa po siya ng baby kasi hindi pa po siya umaabot doon sa menopausal stage. Okay, sarap. Hindi, blue and green. Gusto mo? Na yan. Okay, so this afternoon po ay napakaganda po ng ating topic. Medyo paiba na po. Nung nakaraan kasi nakafocus tayo, Sister, siya sa music. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa kung saan. Dati din po ay na-discuss natin yung mga courses na pwedeng kunin ng mga kabataan kung sakaling mag-aaral po sila sa kolehiyo para naman ito ay in line sa gawain ng Panginoon. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin paano kaya ang mga kabataan matututong mag-impok. At dahil sa pag-iimpok na ito ay magagamit nila ito sa pagtatapos ng ating gawain, Sister Sha. Ay kung wala tayong maimpok, paano kaya tayo gagawa sa gawain? So ngayon pong hapon ay magbibigay po tayo ng mga inspiring messages galing po kay Ellen G. White at personally po ang kanyang experience kung saan na kahit siya ay nasa murang edad ay nagamit niya po ang pag-iipon para po magamit sa gawain ng ating Panginoon. So ngayong hapon ay babatiin ko po Sister Bernadette na magdadala daw po ng aming masarap na merienda. Nandiyan na ba? Yeah, so thank you Sister Bernadette. At next week ay si Sister ano ba to? Si Ate San Ruth Juan. Si Ate Ruth Tobias na si Ate Ruth na mag-awa. Thank you naman. Advance. Sponsor ba yan? Or napilitan lang?
Sister Ruth Tobias, ano? Salamat sa pagmerienda. Kasi Women Month naman ngayon. Kaya okay na Women's Month. Okay, so empowerment. Na-empower ka ba, sister, sa aming topic a while ago? Okay, so ngayong hapon po, ang title po ng ating topic is Lessons in Economy. Pero before po ako mag-opening prayer, baka may gustong batiin si sister siya ngayong hapon. Binabati ko pala si Kuya Jasper. Na-schedule kanina, nagpunta sa bahay, nagdala ng mga mangga, ayan. So maraming salamat, Kuya. Ganoon din po kay Ate Weng, ayan, na nasa Amerika. Ay, pa-sponsor Sana ka all. dyan. And Ate Weng, saka na, pag may Gcash na daw siya. Ayan, so ganoon din po sa iyong pamilya, ayan, kila Kuya Edwin, ganun po kila Ate Mitch, ayan, kila Sister May Balisteros, ano po, ay na-miss ko na rin, kila Tatay Paguntalan, Sir Gumbok, nawa ay makaabot po sa inyo ang aming mga pagbati sa hapong ito. Yun po sa mga patuloy na nanonood ngayon sa ating pong segment, nawa ay meron pong nanonood. Yung wala naman po ay mamaya po yan eh. Iba kasi nag-nap time, may me time. Sabi kasi natin kayo na mag-me time, mag-relax. Ayan. So we need to relax. Kayo ko siya mag-relax sa maraming kasama eh. Kasi pag maraming kasama, hindi ka ma-relax. Maganda mag-relax sa konti lang. Ayan. So para naka-chill ka lang talaga. So magandang hapon po sa inyo. Yan po kay Sister Marisa Linete. Ayan. Nasaan ka man? Hindi ko na rin siya na masyadong nakikita kasi these days, no? So, ayan. So, nawa ay magkita tayo sa sunod ng mga araw, sa sunod ng mga Sabat. Ano po. Okay, thank you. So, binabati ko rin po si Ate Bot, okay? At saka si Kuya Sam, yan, si Sister Perla Ramos, mga masugid nating mga taga-subaybay. So, good afternoon, sir. Ayan, nag-pop up na po ang ating fan, na avid fan, si Kirma Karyoku. Sabi niya, Sas, Kalisimera Sas, di ako naka-view sa unang episode. Makatanong po ano oras mag-start ang programang Salamat. Actually po, ang amin pong health ay 1 p.m. Then, ang amin pong kabataan ay 2 p.m. po. Yan po, sister. Hindi ko po alam kung anong oras po sa inyong bansa. Pero anyway, sa Philippine time po ay 1 p.m. po ang ating health at ang kabataan naman po ay alas 2 po ng hapon. Ayan. So, hello sa Sister Kirma. So, ngayong hapon po ay magkukontinue po tayo sa ating lesson. Pero before po that, tayo muna ay sama-sama pong manalangin. Ama naming banal, sumasalangit ka ngayong hapon ito, Panginoon, ay magdidiscuss kami na kung saan matuturuan namin ang mga kabataan, ganoon na rin po kaming mga magulang kung paano po namin gamitin ang aming mga tinatangkilik na mga kayamanan dito sa sanlibutan upang magamit po sa paglilingkod po sa inyo. Nawa gabayan po ang aming mga taga-subaybay, pagpalain po sila dito po sa loob ng aming bansa, ganoon rin po sa mga iba't ibang panig naman sa Panginoon, nawapatuloy silang pagpalain, lalo na po ang kanilang pamilya. Inanadalangin din po namin, Panginoon, ang mga gawain po ng bawat isa na kung saan ay magamit po kami sa pagtatapos po ng inyong gawain. Patawarin din po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Tulang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Ayan, so ang ating title po, sister, siya is Lessons in Economy. So ngayong hapon ay malalaman natin, so interviewin ko lang konti si sister siya, ano, kung yung bang mga anak or ikaw nung kabataan pa, ay nagamit mo ba yung mga pag-iipon mo at halimbawa sa church, nagpa-call out na tayo po ay magkakaroon ng VBS, tayo po ay magkaroon ng pledges, tayo po ba ay nakakapag-abot bilang mga kabataan ngayong hapon ay malalaman natin kung itong bang mga kabataan natin ngayon. So question to sa mga taga-subaybay. Kayo po ay walang hanap buhay. Tama ba? Kayo nakakatanggap naman ng mga allowances mula sa mga magulang ninyo. Pero, nasubukan nyo po bang makibahagi sa mga gawain sa ating church? Ano ba, nagkaroon ng pledge o isang kit? Magkano ba, sister, siya ang kit last year 45. sa ating... Yan, 45. Nagawa nyo bang isulat inyong pangalan doon na Brother Dondon Argente, 12 years old, tapos isang kit. Wow, di ba? No, kahit papaano naglaan siya ng baon para magamit sa pagtatapos ng ating gawain. Yan po yung ating topic ngayong hapon. So sabi nga po dito, ang unang tanong na aking babasahin is, what does it mean when Miss Ellen G. White said that we sin against ourselves when we are satisfied with enough to eat and drink and water? Nagkakasala daw ba tayo pala, sister siya? Sabi ni Ellen White, kung sapat na sa atin ang tayo ay nakakakain, nakakainom, di ba? Enough na po ba ito? So sabi ni Ellen G. White, tayo ay nagkakasala. So paano pa natin ito palalawakin, sister siya, na bakit tayo nagkakasala? Kung satisfied na tayong kumakain naman ako, natutulog naman ako naman may enough na
everyday needs. Hindi pala ito sapat, Sister Sha. So, anong masasabi mo dyan? Ayan, so mga din topic si Sir Ye, noong una-una kasi when it comes sa economy, parang wala akong savings pala. Bigla ko na-realize, no, wala pala akong naitatabi talaga, no. So, una-una, matang sweldo. Pangalawa, but then I make sure it's not because of sabi nga natin na hindi pag matamperang parang hindi ka na makatulong, no? So, lagi tayo kagaya ngayon, nagpe-pledge po tayo sa mga iba't ibang gawain at yun din naman yung nangingi sa atin ngayon sa ating church para sa church anniversary, may pledge tayo para sa mga magamit o sa mga pagkain natin, which is okay. Ano po, yun nga na sa ating mga kabataan, hindi siguro it's about training talaga, no? It's about how do we, sa atin kasi mahalaga tinuturo sa atin yung pagiging economical ng ating mga kabataan. Kasi ang pagtitipid po, yung paggamit talaga ng pera, ay natutunan niya sa loob ng tahanan. Hindi siya basta naituturo sa school eh. Parang kung gaano ay nanitas ka ng magulang, kasi may mga kabataan na talagang ayaw, yung parang talaga matipid, ano. May mga kabataan naman na kahit mga allowance yan all out. Kasi may estudyante ako sa iyo eh. Ang baon niya isang linggo, 5,000. Sabi ko, edi ikaw na. Imagine mo, 5,000 a week, nagpataasan pa, sabi nung isa, ako po ma'am, 500 a week. Isa naman 1,000 kasi bahay malapit lang sa school, walking distance. Sabi ko, ikaw naman, 1,000 per week, tapos may malaki 2,000. Pero ito sabi niya, ma'am, ako po 5,000. What? 5,000 a week, wala sana yan sa estudyante ko. Alam mo, allowances isang buwan, 40,000. Pilipino naman ito, Sister Ye. Pero Sister Sha, alam mong ginagawa niya, kasi sa sobrang laki ng allowance niya, hindi siya papasok. Tapos pagpasok niya, bibili lang siya, papaluto lang siya kay Ate Jane ng chicken. O, Ate Jane, you cook me fried chicken. Say, why? I will give to all my teachers. Why? Because I was absent. Tapos pag binigay niya doon ng fried chicken, okay naman po yung fried chicken. So, ginagawa niya, dahil sa laki nga ng allowance niya, parang pinamumudmud niya lang yung girlfriend niya kahit anong hingiin. Sige lang, bigay siya ng bigay. So, minsan, hindi nila alam yung value ng pera, Sister Sha. O, sige, balik sa'yo. Totoo yun yung ganun. Kaya parang, i-will learn na talaga yung value, no? Yung papaating pahalaga, yung bawat sentimo. Kasi kagaya natin, no? Nung after nung mga 70s and 80s talaga, we experience yung hardship talaga na hindi ganun kaganda ang economy. Pero, may bira ang nagugutom. Napakamura ng pagkain kasi malit ang sweldo. Ngayon, malaki ang sweldo, malaki din ang expenses. So, bali, wala din. Parang dati nararanasan ko pa makapagtabi. Kaso wala ka naman pera. So, lahat ng tabi mo, gagasusin mo. And I was very happy po mga kapatid, mga kabataan namin. Kasi parang ang isang candy nun, may 25 cents. Oo, may 25 cents ka. Tapos kapag yung mga bubble gum na mga, yung bilog-bilog, may iba't ibang kulay. Ano ba yun? Imagine pag may 5 cents ka, may 5 piraso ka. Chiclet ba yun? Hindi, yung bilog-bilog. Yung bilog na red. Na bubble gum na red. Oo, nasaya-saya ako na pag may bubble. Sa kung dati, rugby ba to? Kasi sa lipstick natin. Oo. Tapos, di ba, kasi pag ngumiti ka, puro red na yung ngipin mo, pag di ka ng toothbrush. So, that time, it was a very simple life. However, we were satisfied. Ano na, parang pag may enough ka, may 5 piso ka, masaya ka na. Ngayon, ang mga kabataan, nung may nangaroling, nung sa bitbahay namin, binigyan ng piso, binato ng mga bata, sabing gano'n, anong gagawin ko sa piso? Kasi parang ang candy ata ngayon, Sister Sha, 3, 5, something like that. Oo. So, wala ka ng piso talaga mabibili ngayon, Sister Ye. Maliban saan? Sa, yung ano nga, yung ginagamit na Band-Aid. 2 pesos na pala siya. Dati 1 peso lang. Diba? So, parang makakapagtipid. So, yung mga kabataan natin, nakatuwa kasi, totoo ba, now, can we commit sin? Diba, Ye? Can we commit sin if we have enough? Parang may kinakain naman ako, may iniinom ako, mayroon naman akong sapat, okay na to. Ba't tayo nakakasala? Sabi nga sa yan, opo kasi hindi lang yung sarili natin, ang pananagutan natin. Yes. So alamin natin na tayo bilang mga anak ng ating Panginoon, we are given blessing. Diba? Tayo binigyan ng mga blessings, tayo ay binigyan ng mga hanap buhay, yung iba maswerte kasi malaki ang pera nila. So yung talagang unaabot ng 100,000 plus. Na parang napakaswerte na mga kapatid, kung kayo ay malaki ang sweldo, napakalaki din naman ng inyong pananagutan. Kasi hindi lamang yung para matuwa ako kasi meron akong
pera panggawa ng ganito, may ganyan ako. Maliban na unahin ko muna yung sarili ko, maliban na unahin ko yung pamilya ko, maliban na unahin ko ang bahay namin, yung sakyan namin, maliban. Sabi ni Ellen G. White, oo, mali. Una-una, kasi sabi niya, ang pananagutan natin sa Panginoon ay nakasalalay sa ating mga kapwa. So this is when we think we have food to eat, we have shelter to sleep, we have water to drink, we have enough, but it's not enough, but we have to, sabi nga, share. Na ang pananagutan natin bilang mga kabataan, bilang mga magulang, ay hindi dahil sa marami tayong naipon. Ang pananagutan natin ay kung paano natin ginamit ang bawat sentimo. Ano yung bawat pera na na binibigay sa atin, pinagkatiwala. Sabi nga, we are the steward of God's blessing. Whatever it is, talents man yan, pera man yan, business man yan, ay may pananagutan tayo. Kaya yung iba talagang they are prosperous, nagpa-prosper talaga sila kasi sobra naman silang tumulong sa ibang tao. So meron pala na parang, ay okay na ako. Tapos, sabi nga yung mas mga kabataan natin, kakain sila pero bibili pa ng may mga milk tea pa yan. Tapos nadaan yung isang mahirap o pulubi, hindi mo malang mabigyan si Saya na 5 piso o 10 piso kasi wala kang hindi mo siya natabihan, para hindi mo siya naging prioritize na pantulong talaga sa ibang tao. Unlike kapag meron talaga tayong motivation, na parang we are educated na kailangan tumulong tayo, kailangan mag-set tayo ng portion. Kaya natutuwa po ako dun sa binabasa natin sa offertory, yung mga ganyan, yung binabasa natin mga experiences na meron doon na talaga naglaan siya sa 10% tithe, 10% sa pantulong, 10% sa offering. Yung pa yung ginawa niya, and God blessed that person. Na parang hindi niya naisip na yung 10% itago niya, i-spend niya, pero naisip niya ipantulong ko yung 10%, ibigay ko ng offering, at nakalaan talaga si Saya yung kanyang pantulong sa ibang tao. And you can say exactly, sa mga kabataan natin, ilan kaya sa kanila, ang marunong magtipid, hindi para sa sarili, pang-Shopee. Yes. Magtipid ako. Iba, hindi kakain para may pambayad sa Shopee. Hindi kakain, may pambili, basta may pambiling lipstick, bake up, o kaya may pambili ng skincare, okay na sa kanila. Pero nakalimutan nila, meron tayo palang responsibility, na magtipid. Hindi para sa atin, kundi saan? Para sa ikabubuti din naman ng ating kapwa. Okay, thank you, Sister Sha. So, sa ganito pong mga pagkakataon, medyo nakakalungkot isipin, kasi minsan kinukumpara natin na ako mas maraming pera, yung iba ko konti. Pero alam niyo po ba, ito'y wala sa halaga. Kasi nga, di ba, sabi ng ating Panginoon, tayo ay dapat magbigay according sa ating puso, ating kakayanan. So, pag ikunumpara natin, let's say, marami kang milyon-milyon na pera, nagbigay ka ng 100. Pero yung isang balo nang nagbigay para sa yun na lang yung huling-huli niyang sentimo, mas tinanggap yun ng Panginoon. So, ang tanong sa mga maraming pera, yan na lang ba talaga ang huli? Sister Sha, baka marami pa. Tapos ang masama sa ating mga minsan nagbibigay, gusto natin ng papuri. Yan, yung parang, ako nag-donate niyan. Gusto ko naka-flash yung pangalan ko kasi ako may pinakamalaking donasyon. So, nagkakaroon po ito ng blasphemy po ito para sa ating Panginoon. Hindi katulad ng yung isang tao na nagbigay lang ng sobrang dahil nahihiya siya kasi sobrang liit lang pero binigay niya all out. Mas ina-appreciate po yun ng Panginoon. Kaya tayo, tatulungin natin sa sarili natin. Kaya namin ito itinuturo. Huwag natin gawing spare parts ang ating parang, ito lang yung tira ko kasi uunahin ko muna yung pamilya ko. Wala namang masama doon, Sister Sha. Unahin ko muna. Pero dapat po, ang nakalaan sa Panginoon ay dapat sa Panginoon. Kaya minsan, di ba sabi ng ating Bible, mahirap makapasok sa langit ang mayaman. Kailangan, dun daw dumaan sa sa butas ng karayom. Kasi po, minsan parang ganito, Sister Sha, like a simple logic. Paano kung sumisweldo ka or nag-i-income ka sa iyong negosyo ng sobrang laki? Siyempre, ang tithe niyan, malaki rin. Paano ka, diba, magbibigay ka ba 100,000 na tithe? Parang, marami na akong ma-order nito, diba? Pero kapag iisipin niyo po, pag nilaan niyo ito sa Panginoon, with all of your dedication and full heart, ito po ay kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya wala po ito sa halaga. As much as possible, dapat po nagbibigay kayo na maluwag sa inyong kalooban. Minsan, nagbibigay tayo, parang meron tayo pang hinayang,
sayang na maibibigay ko, pwede na sana to sa ganito. Ayan po ay hindi, useless po yan sa ating Panginoon. So magbibigay po ako ng konting experience po ni Miss Ellen G. White. Sabi niya po dito sa kanyang, kung meron po kayong messages to young people, nagbigay po siya kanyang personal experience kung paano po niya natuklasan at kung paano niya natutunan. Actually, tinuruan siya ng mga magulang niya as early as 12 years old. Kasama niya kayang sister na magkaroon ng negosyo or trade or let's say negosyo habang bata siya. At alam niyo po ba na sobrang liit lang ng kinikita niya, parang 30 cents for a day. Pero silang magkapatid, inipon nila to sister siya. Hanggang nakabuo sila ng $30 at nilaanan nila ito para makapag-imprenta. Di ba nung panahon ni Ellen White, kailangan natin magpa-print para mapalaganap ang pabalita sa pagdating ng ating Panginoon. At sa kanyang murang edad, ay nagawa po nilang bumili ng kanilang sariling mga damit. So shout out sa mga kabataan dyan. Saan kayo kumukuha ng pambili niyo yung mga sariling damit? Ayan. Wala. Magpapa-Shopee tapos walang iniwang pera. Tapos ang nagbabayad ang magulang, di ba? Naka-stress. Yung parang Shopee po, para kayo na yan. Kay Camila na naman. Walang iniwang pera. Paano kung walang pera din ang nanay? Ganyan, no? So, ginakabataan ngayon, it's easy for them to spend money than to save talaga. So, ating mga kabataan, dapat maturuan talaga natin how to spend wisely. Ano po, yung mga binibigay sa sige, sir, yeah. Napakahirap kasi sister siya, kasi actually, papasok dito yung self-denial. Pag sinabing self-denial, wag muna yung sarili ko, yung iba muna. So, sa mga kabataan, naiisip niyo po ba yan? Sa hirap, mahirap ang buhay, ito na nga lang meron ako ibibigay ko pa ba? Pero alam niyo po, ang ating Panginoon ay nanirahan dito na hindi rin siya mayaman. Actually, he was poor. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, wala siyang inangkin na kahit anong pag-aari dito sa sanlibutan. Sa kung tutuusin, pag-aari niya ang lahat. Pero tayo, di ba, akin yan, para may nakita ng quotation, pagka daw ikaw'y mamamatay, wag ka daw magpamana ng kayamanan kasi mag-aaway-away daw yung mga anak mo. Ay, pamana mo daw utang. Para hindi sila mag-away-away. So, sa mga ganitong simple joke, ito po ay may impact sa ating buhay na kung paano tayo mamuhay at pahalagaan yung mga blessings. Tama yung sinabi ni Sister Sha. We are responsible because we are the stewards of what we receive from God. Tandaan natin na kung tayo ay nakaka-receive ng mas malaki, dapat mas malaki din ang ibinibigay natin. At sabi nga po, the more you give, the more you receive. So, sa mga medyo kapos, pero pag kayo, subukan nyo, I mean, why don't you challenge God? Diba? Challenge yung Panginoon na mag-save kayo para sa Kanya. And then, He will pour you the blessings. Hindi lang isa-isa, hindi lang one by one, Sister Sha yung sa kanta, name your blessings one by, baka million na yan kung titingnan ninyo. Okay, so punta sa number 2. Sabi daw po dito is, why is giving the fruit of self-denial as a wonderful help to the giver? So maganda rin pala daw Sister Sha ang nagbibigay kasi nagkakaroon tayo ng self-denial. Ano ba ibig sabihin nito? Or baka naman, hindi, nagbigay ako para purihin ako. So mali ba itong attitude na ito Sister Sha? Bakit kailangan tayong magbigay at dapat isang tabi naman yung ating papuri sa sarili? Kasi alam naman natin, lahat ng meron tayo galing sa Panginoon, Sister Ye. I mean, what we have, wala tayong pwede pang malaki sa Kanya na, because kahit magandang work mo, saan magaling yung work mo, diba? Sa Panginoon pa rin talaga. Bakit maganda yung nangyari sa buhay mo? Because it's everything also about God's blessing. So, wala tayong pwedeng sabihin na unahin mo na talaga natin kasi nga, maraming topic pa dyan sa Ellen G. White that talks about economy na kung saan magigilty ka talaga na parang grabe na hindi totoo yun na parang it's not how big or how small. If that is for the Lord and that's from your heart, kailangan ay talagang fully given yung ating ginagawa sa atin, every blessing na binibigay naman sa atin ng Panginoon. So, lahat na parang sabi nga, why we have to do the self-denial. Kasi sa ating mga anak ngayon, nakalimutan nila yung self-denial because of the word na, ako muna, sarili ko muna. Maraming ganyan ako muna, sarili ko. Diba? Marami yung selfishness na talagang it is abound sa ating sanlibutan ngayon, pagiging selfish, na parang, ay, wala akong pakialam sa mga yan. Bakit sila ba yung sila ba yung pamilya ko? Bakit ko sila uunahin, Wala namang contribution sa buhay ko yan. Hayaan mo sila yung mahirap na yan. Sabi nga nung isang estudyante, hayaan mo sila mamamatay para kumonti ang populasyon. Di ba? Bakit na natin tutulungan? Dadami lang sila. May mga ganong idea. So, para sabi nga, sabi nga, because of the poor, sabi rin ni Ellen G. White, dito daw natitest yung ating
pagiging mapagbigay. Kasi our God is the God of giving. Diba? Hindi siya selfish. He provides everything for us mula sa hangin, mula sa tubig, na kung saan kaya tayo nabubuhay sa mga biyayang binigay niya. So bilang tayong mga tao na may mga pananagutan din naman, oo, totoo, masarap maraming savings, diba brother Don? Masarap yung marami kang pera. Naisip ko, minsan para sana meron ako 5 milyon. Yung papatala ako ng isang bansa, magtutour, ganyan. Tapos naisip ko, ang selfish ko naman. Kasi pag namatay ka, hindi mo na maalala yung mga yan. So parang isip ko, gusto ko magliwaliw. Gusto ko maka-experience ng ganyan. Pero I would spend this kind of money. Ang tanong ko nga, kaya ko bang ibigay sa Pano yung ganoon din kalaking pera kung meron ako? So I would just say na parang grabe na, nakakalungkot. Kasi para sa pleasure natin, sa leisure natin, and pleasure, kaya natin mag-spend ng malaking pera para sa atin, sarili. Pero when it comes to God's ministry, when it comes to helping the poor, ito kasi yan, dapat talaga marunong tayo magtipid, hindi lang para sa atin, kundi para sa needs ng ibang tao na mas mahirap sa atin. Ano po? So, nakatoy mga kabataan na all out magbigay. Di ba? One time sa mga kabataan, kasi I challenged them, sabi ko, can you pledge kila Nicole, ayan, na Sir Cathy Renova, sa Anedovan, sa kanyang mga anak. Yan, sa grupo ng mga kabataan, sabi ko, can you pledge a day of your allowance? So, ko sila, magkano mga allowance sila? Isa may 50, may isa may 100, may pinakamalaki 500 kay Ate Amber. Sabi ko, can you pledge a day of your allowance to help the poor? Then, afterwards, sabi ko, after 1 week, mag-testimony kayo. Ano yung naramdaman ninyo and why do you think you have to give it? And ano yung tingin nyo ba na bless kayo sa ginawa ninyo? So, young people cannot really understand ano ba yung blessing na makuha nila afterwards. So, hindi pa na naunawaan yan. Alam lang nila, sige, magbigay ako. Pero yung babalik sa kanila, hindi pa na naunawaan yung sala kasi more on lang yan, simple things and material things. So, parang binigyan mo yan, pag nagpasalamat ka, o yan, 500 pesos, pasalamat. Kasi yun yung nagiging sila na blessing na bumabalik sa kanila. No? Pero sabi nga, yung satisfaction din pala, yung nararamdaman nila after nilang magbigay, ay napakalaking halaga. So, nung after a week, so binigay nila, iba tumulong talaga, yung isa, bumili ng ganito, binigyan ng bumili ng gamot para doon sa matanda, and the matanda hug her. Maganda rin naman na tapos naubos siya talaga, sabi, Mama, meron ka na pa sa akin 200. So yung tanong 200, inisip niya kung kanya ibibigay. So makakatuwa na these kids must be taught yung pagbibigay talaga. Okay naman yung mag-save, pero kung puro pang personal natin, nag-save ako para pang Shopee ko, nag-save ako para pang labas ko, it's not about pero the question is, how often we give and we sacrifice or self-denial for others naman, for the benefit of others. Although, sinasabi na hindi ko naman sila pananagutan. However, sabi nga nila, sabi nating Panginoon, we have to keep our brothers and love our enemies, and we have to help the needy talaga, diba? The poor. Kailangan natin silang tulungan kasi pag wala nang mahirap dito, wala nang mapagbigay, sister. Diba? Kaya naman yung sobrang yaman. May mga tao namang, may mga kapatid naman tayong sobrang tagang yaman sa yan. Dahil ko naman kilalang mayayaman talaga. Pero parang pag nagbibigay sa ministry, parang yung tira-tira lang. Alam mo yung parang excess lang. Parang dyan ka lang sapat. Ikaw ba nakikita mo rin, na-experience mo rin ba? Kasi minsan yung mag-offering tayo, okay yung offering tithes na nagbibigay sa Panginoon. Minsan kasi parang excess lang din. Pala din sa magbibigay natin. One time po dyan sa Kadiwa, Sir add ko na rin. Meron dyan kumakanta. Every Sunday kasi, dumadala ko dyan, bili ako ng mga pang-salad. Meron doon isang singer na bulag. Tapos, ang ganda ng boses niya, tapos ngayon sabi siyang bata. Noong nakaraang Sunday, nakita ko yung lalagyan niya ng margarine. Ang daming pera. May tigo 100, brother doon. May 500 pa, may 200. Sabi ko, buti pa siya. Ang pera ko, 300 lang, pambiling gulay. Tapos siya kumakanta lang siya ng yung mga ganun sa buhay. Tapos sabi ko, napatingin talaga ko, ang daming pera. Tapos kung ibibilangin mo, nasa kulang-kulang 3,000 na. Wow. Imagine mo, everyday, kung may 3,000 ka,
Di ba, paano yan? Yung mga kabataan natin, saan sila ko ng 3,000? Di ba? So, ang iniisip ko naman, tapos kaya nakita ko sila ulit. Tapos yung kanyang lalagyan, nagbago na nilagyan niya na ng cover. Para hindi makita. Para hindi makita kung magkano yung laman doon sa ano. Pero what I'm telling is, yung mga anak natin, kaya minsan selfish kasi tayo selfish din tumulong. Yes. What they can say to their parents kung tayo giver sa mga needy, hindi talaga sila mag-give. Kahit sa mga neighbors natin, no, masarap magluto, masarap din magbigay, kaya sa mapanisan ka. Kaya pag may napapanis sa pagkain, sabay nagagalit ako, parang hindi man galit, parang nalulungkot si sir kasi parang ang mahal magluto, ang mahal ng pagkain. Tapos, instead ay binigay, hinayaan lang mapanis. So, sa akin kasi yung idea ko, pag maraming pagkain, ipamigay mo yan. Kasi, mas makikinabang sila kaysa mapanis, itapon. Diba? It's sad kasi mahal ang pagkain, which is mas madaling magbigay. So, yun po, kaya kasalanan kasi dapat tayo, mga kapatid, tayo generous tayo sa magbibigay sa mga nangangailangan. Parang kagaya ko, ayan, nangangailangan po ako kung magbibigay. Okay lang, di ba? Yes, Sister Ye. Okay, so thank you. Tama yung si Sister siya. Hindi matuturuan ng ating mga kabataan na matutong magbigay kung hindi natin umpisahan sa ating tahanan. Ako kasi, ang ginagawa ko kay Alex, tinitest ko. Talagang sabi ko, di ba favorite mo yan? Try nating ibigay yan. Tapos sabi nga, sige ma, okay lang, marami pa naman, tsaka bibilhan naman kita. Ang ibig sabihin yan mga kapatid, sa maliliit na bagay, turuan natin mga bata na matutong magbigay. Kaya minsan sabi ko, anak, kaya turuan natin ganito, ginagawa ko kay Alex. Alex, magdo-donate tayo halimbawa sa VBS ni sister siya, dapat hati tayo. Diba? Dapat sa akin, 250, sa'yo 250 din. Kasi nilalagay ko doon, Alexis Camacho, hindi ko naman nilalagay yung pangalan ko eh. Kaya ako po nilalagay talaga ang pangalan ni Alex para matuto siya na masarap pala magbigay. Habang bata pa, turuan niyo po. Kaya halimbawa si Amber, kahit pera ni ate siya, Amber lagay ko pangalan mo, hati tayo dyan Sa ganong maliit na bagay, natututo sila makabahagi sa ating gawain sa Panginoon. So, yung mga ganong simpleng bagay, tinuturo ko kay Alex, anak, pupunta tayo sa bahay ni ganito, ito lang ang pera ko, baka may extra allowance ka, baka makapag-abot tayo kasi alam mo naman na kulang yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, kapag may extra siya, sige ma, akin yung 100. So, mga ganitong bagay, maliit to, pero alam niyo po ba, natuturuan niyo yung mga anak niyo na paano magbigay sa kapwa. Kaya si Alex, kahit nag-iisang anak yan, marunong yan maghanap buhay. Sabi ko, sige, mag-paint ka, mag-drawing ka. Pag may natanggap kang pera, bigyan mo ng ikapu. Ikaw naman ay mag-offering. Tapos, pwede ka magkaroon ng saving. So, yung mga bata natin, huwag lang natin masyadong bini-baby. Dapat tinuturuan natin sila maghanap buhay para pag tayo wala na sa sanlibutan ito, sister siya, kaya nilang mabuhay independently, kaya nilang magluto, kaya nilang maglaba. At kung walang source of money, kailangan maghanap buhay. Yung mga skills na talents na meron sila, sister siya, i-discuss natin ito sa susunod na linggo, dapat ito'y pinapakikinabangan. Halimbawa si Alex marunong mag-drawing. So, pwede siya mag-drawing at i-offer niya kaya skill para makareceive naman siya ng income. Kasi po, iba po yung nararamdaman ng kabataan na nagbibigay sila out na pinaghirapan nila, sister siya. Hindi yung parang nakuha lang nila, tapos hindi nila pinaghirapan, tapos ibinigay nila. Meron din naman tong self-denial, kasi nga naman, sister siya, nilaan mo sa anak mo, tapos biglang ibinigay lang sa iba. Pero mas masarap pa rin maranasan ng kabataan yung trade or business, yung skills na ginamit nila, at sila'y kumita doon sa mga skills or talents na binigay naman ng Panginoon. Okay, sister siya, may dalaga. So, these mga kids natin, no? So, maganda rin na rin parang, I help this person. Kawawa yung ganito. Kahit nga aso, bibili ako ng ganito, may pangkaan yung aso kanto. Yeah, so, it is nice that they are not only being, not only giver, however, they also learn the word of sympathy. Sa ating mga kapwa. Sabi nga si Ellen G. White talaga, she tried her best to help people, especially the ministry. Di ba? Hindi iniisip yun. Kasi tayo, kagaya ng damit, no? Sa totoo lang, marami naman talaga tayong damit. Marami nakuha tayo na mas murang damit. Pero we tend to, to get a lot. Di ba? Yung parang may hoarding. Yung parang, ang dami, may ganito ka pa, may ganito ka pa. Di ba? Minsan, ang dami ng gamit sa bayan, mo yan. Di ba? Hindi mo naman nagagamit. O kaya may ganito ka, may lotion ka pa ulit. May bibili ka pa ng lotion, which is sayang yung pera na pinambili mo for that lotion na pwede pa namang itulong na sa iba. Kasi pag may nangangailangan, wala ka naman nang maibigay si Saye. Kaya tayo nagkakasala kasi parang, kung kailan naman may nangangailangan, kasi naubos ko na. Tapos
maglilista ka, saan ba ito napunta lahat? Tapos yung pala personal mo lahat na yung pagkain mo sobrang mamahal. Diba? So, ngayon kapag wala ka sa house, nag-work ka, pa-food panda ka, mababa ng 150 sa food panda. Diba? Kaya sabi ko, hindi na ako nag-food panda, nagdadala na lang ako ng Energen. Yan, mga ganon. O kaya yung mga oatmeal, na parang Energen, hindi po ako nag-ano ng brand na, what I'm telling is yung oatmeal, yan, oat na may tasmalok ng gatas, ganyan. Kasi pag Pilipino, iniinom mo Energen, pero oatmeal pala. Anong toothpaste mo? Colgate. Pero Colgate, di ba? Kaya, so hindi po siya sa brand name. What is the common words that we use? Po? So, I mean, marami, parang, we cannot deny, magkakain tayo sa mga unlimited food. However, magkano din naman siya. Tapos, pag isipin mo, pa nagluto ka, mas mura, marami ka pang mapapakain. So, what I'm telling is, it's also being, wise para how we spend it. Hindi lang, may ma-flex lang. Diba? Sabi, may flex ko lang to. Ayan, kaya ako nagpo-post ko, said, I want to flex myself. Diba, minsan napaka-selfish natin. If you just want to flex something. Kaya po, siguro I lesson also posting na yung kakain ka sa labas, yung mag-enjoy ka, kumakain with the friends. Alam mong mamahalin yung mapinupunta. Kasi parang pagkain mo minsan, pareho din naman ang pagkain, no? So after a while, magigilty ka pa nga, mahal naman ito, sayang yung pera. Di ba? Wala ka nang naisay para sa Panginoon, wala ka pa naisay na tulong sa kapwa. Ang dami mo namang nagastos. Kaya it is very important that when we help, it can also relieve the suffering of others. Kaya maganda kasi maraming tao talaga ngayon, sir. Sa survey natin, marami pa rin batang nagugutom, marami talagang mga taong nababaliw. Sabi nga ni Barry Jasper, ate siya, dami ng baliw sa dasma. Not because gumagamit sila naman, pero kasi yung problema ng buhay na wala kang pagkain, di ba? Mas matama papayat nila. Kaya minsan yung nanlilimos, nanbibigay sa medyo malalakas, sir. Talaga doon ako sa medyo mas matatanda, yung may mga, alam mo, may mga karamdaman, pero yung paupo-upulan na nanlilimos, malaki pang kita sa inyo a day. Kung tayo, normal mo, 500 a day, sila hindi, sister Sa loob na maghapon, makuha pa na 1,000, di ba? So, we have to be very, wise din. So, bilang mga kabataan, kasi ako serious, siguro na lumaki tayong mahirap. Lumaki po kami sa hirap, parang kay Manny Villar. Laki sa hirap, ayan. Yeah, actually, sister siya, para sa akin dati, akala ko laro lang yung kukuha tayo ng kangkong. Oo, magana kami ng makangkong. Kasi po dun sa place namin, ang kangkong doon, wala sa tubig, sister nasa pilapil. Yeah. Masarap pa ng kangkong doon, may kulay pula. Kasi, yun talaga siguro ang organic na walang spray. Yun po yung kinukuha namin. Tapos, binibenta namin sa aming kahit ng 20, 10 piso. Tapos, nung kakapera kami, masaya kami ni Sir Alam, masaya na po kami, may 5 piso kami, may 10 piso, ganyan. Tapos, wala kaming pera talaga. Ang gagawin ko naman, Sir nagdo-drawing ako. Nagdo-drawing ako ng mga Barbie dolls. Ganyan yung mga paper, tapos damit. So, kulayan namin yun, Sir. Tapos, ibibenta ko siya ng piso. Ayan. Diba? So, sobrang maraming magagawa rin pala talaga. Kapag wala kang pera at hindi ka lumaki sa may perang pamilya, you will learn how to be more creative and how to find ways to live and to survive. Tapos, maghanap po kami siya ng mga bawang. Diba si Siya, no? Kapag summer, bawangan naman. So, gagawin na, patapos na mag-harvest ang bawang, kami namang dalaw, punta kami dun sa bukid, naglalaro din kami. Hanap-hanap lang kami ng bawang. At maraming bawang, binibenta naman ni Mami sa bahay namin. Yung mga native bawang pa nga to siya Then after a while, kapag summer naman, pakwan. Ayan. Mga nakatagong pakwan. Ang labi pa yung mahilig sa mga pakwan area pala, pagkatapos nila mag-harvest, bumalik po kayo dyan. Kasi doon sa mga dahon nila, ang dami pang pakwang nakatago, brother. Doon. Tapos sila yung matatamis. Tapos sila yung nasa lupa na natatakpan ng mga dahon. And we learn how to sell them. So, ibig sabihin, we try to be more creative. We find ways to live and to survive. And that's not only for ourselves, diba? We try to save kasi mahirap nang wala talagang pera. Na-experience mo na wala ka talagang madukot na piso kahit pisong duling. Diba? Wala ka makuha kahit pisong duling sa bahay. Kaya dati pag sa bahay, may mga bahay kasi na pag naglagay ka lang ng piso, wala na after a while. Sa bahay naman, pakalkat ang piso kasi
kasi bawal mong kunin, di ba? So, ibig sabihin na we'll learn, di ba? At hindi po uso sa amin dati na yung sir yan na pa-Shopee, pa-deliver, ganyan. Kaya wala kaming pera nun eh. Pero we try to be more, yung economical ways para mas matulungan namin yung magulang namin. At the same time, kami rin naman ay makahanap ng savings natin, pambili ng mga tira-tira. Yung favorite namin yun pom-poms, mga ganyan dati yung pagkain, parang mga lechon manok na mga yung mga small snacks, no. So that was our old days and how we learned how to save money. Pero until now, Sister Ye, wala akong na-save kasi kulang yung Pero ako naman, although hindi ganun kalaki talaga yung salary ko, I make sure na I help people. That there are people talaga na kapag kailangan, makapagbigay ako. Kasi pag hindi, nagigilty ako, feeling ko wala akong kwentang tao pag wala akong natutulungan. Parang feeling ko, hindi ba ako blessed ng Panginoon? Na parang wala akong maitulong pag nangingi ng pambiling gamot, may mga kamag-anak na kailangan ng tulong. So we have to help talaga. Okay, amen. So, Sister Sha, medyo magbigay lang ako ng konting background doon po sa Korea. Kasi po, ang mga bata rin doon sa Korea, Sister Sha, pag elementary years, hindi sila nakakatanggap din ng pera. Yung mga estudyante ko, pag nakakatanggap sila ng mga gift, halimbawa na New Year, di ba, magbabaw, makuha sila ng pera, automatic po yun, pupunta po yun sa parents nila. And then, minsan tinatanong ko, paano pa nag-school kayo? Wala talaga kaming cash na hawak. Pero, pag kailangan din nila ng mga kailangan, binibigay na pera. So, tinuturuan din talaga sila na magbigay ng halaga sa value ng pera, hindi kailangan laging bili ng bili. Kasi sa Korea, alam naman natin, free ang food nila, ang lunch. So, hindi nila kailangan magdala. Pero anyway, ibig po sabihin ni Sister Sha, sa mga kabataan, kailangan po tayong matuto na magkaroon tayo ng mga extra income para makatulong din tayo, hindi lang sa ating pamilya, at the same time, lalong-lalo na po sa gawain ng ating Panginoon. Ayan, since we don't have enough time, so ngayong hapon po, bago po tayo magpahayag si Sister Sha ng kanya pong closing at closing prayer, tingnan po muna natin ang ating mga live viewers. May mga tanong ba? Diyan. Ayan po, no? So, batiin po natin ang ating pong mga live viewers ngayong hapon. So, andyan po ata si Sister Ruth Tobias. Are you still present in our live video, Sister Ruth? And then, punta rin po tayo. Andyan din po, may mga comments po dito si Sister Kirma. Sabi niya po, masarap po ang magbigay. Marami kaming gulay dito. It's free lang. Kaya pag Sabado, may nakabalot-balot na para dalhin sa church. Wow. Kaysa naman, masira lang dito sa bahay. Share your blessings. Amen. Ang dapat, yes, tama po yan. Kasi po, yung mga blessings na yan, ay nakalaan din po yan para sa ibang tao. Kasi minsan sobra-sobra, di ba, Sister Sha? Hindi naman natin yan mauubos at minsan na-expired lang yung mga vitamins natin. Bakit na lang hindi natin ipamigay? Then, isa pa po, sabi ni Miss Kierman, 7 a.m. po, salamat. 7 a.m. pala sa kanila, Sister Sha, yung 1 p.m. 8:38 a.m. dito sa ngayon, ang naghihiwa ako ng carrots para ilagay sa freezer to preserve. Okay. Oo naman. Ayan, si Kuya Padala Sam. mo lang dito kung di masisira, Sir Kierma. Oo nga po, paalala mo. Magandang hapon mga kapatid. Miss you as yes, Brother Sam. Dalaw naman po kayo dito. You're very much welcome po dito sa ating program sa live. Ayan, Sister Sha, baka may nakikita ka pa na hindi ko nakikita. Wala signal, Sister. Wala kang signal. Okay. So, ngayong hapon po. So, hello kayo, Sister Berna. Ayan, pumasok si Early 7 Strike Land. Good afternoon sa iyo, brother. Na-miss ka namin. Yung mga pangalan mo lagi nagpa-pop up sa aming mga live. So, thank you po sa inyong pagsuporta. So, ngayong hapon ay bibigyan po tayo ni Sister Sha kung paano po ating mga kabataan na magkakaroon naman ng lessons in their economy. Ayan, so sabi nga po sa atin, Sir Ye, kanina, mas malaga po na isipin natin at unahin natin ano po ang kapakanan ng ating kapwa, ang gawain ng ating Panginoon kesa ating mga sarili. We have to deny ourselves. Why? Because to avoid sin and to commit selfishness. Ano po, sabi nga sa atin, no, whatever is true, whatever is honor, what is admirable in the sight of the Lord, kailangan gawin natin. So, lagi nating unahin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating mga kabataan, ang pagpapala ng Panginoon ay dadaloy kung lagi natin siyang inuuna mula sa umaga, mula sa ating mga talento, mula sa binibigay sa atin, no, hindi lamang sa ating mga kabataan,
kabataan, kundi rin sa ating mga magulang. Sabi nga natin, ang mga naaaral ng ating mga kabataan, ng ating mga anak ay nagmumula sa ating tahanan. At iyan ay sa pangunguna ng ating mga magulang. Kaya po sa hapon ito, sunod po muli na linggo ay kami po inyong samahan upang sa pagpapatuloy ng ating pagdidiscuss ang ating mga topiko. Maraming salamat po sa kasama sa amin na mapagpalain kayo ng Panginoon at tayong po lahat ay manalangin sa hapong ito. O dakila naming Ama sa langit, maraming salamat Ama sa lahat ng mga biyaya. Ganit po Ama sa mga hanap buhay, sa kalakasan, sa mga pagpapalang hindi kayo nagsawang ipagkaloob sa amin Ama. Tunay nga po na pinupurihan namin ay ipong dakilang pangalan sa walang sawang pag-ibig, pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. At ganun po sa patuloy na pag-ibig sa amin upang mas matutunan namin Ama ang inyo pong karakter, ang karakter ni Kristo upang kami ay may handa sa paglilingkod at nawatulungan kami na mas maging mabait at maging mapagbigay para po sa aming mga kapwa at makita namin ang kanilang pangangailangan upang makita rin naman nila Ama na kami po ay may Diyos na buhay na kasama sa aming buhay upang kami Ama ay mapagpalwalhati Ama sa ipong dakilang pangalan. Patnubayan ba sa amin, sa mga kapatid na nakikinig sa online, nawa kayo po ang siyang manguna sa kanilang mga buhay, pagpalain sila at kanilang mga pamilya at mga kabataan Ama sa buong iglesia ng Dasmaji, sa buong distrito, ganin po sa bawat pamilya na amin pong kinakatay. Maraming salamat sa mga pag-ibig at sa pag-iingat. Ito po amin niling, hindi sa aming karapatan, sa pangalan na ay manunubos na si Jesus sa amin. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit ng magwawakas.